Ma'am, eto na po. Thank you so much, ma'am. Maraming salamat po at na ano niyo po yung inilapit ko po sa inyo na aking bukirin. Opo. Sana po hindi lang po ito po yung simula ng transaksyon ko po dito. Sana po sa mga susunod pa po matanggap niyo pa rin po yung Opo, aking tumawag lang po kayo. Yes, ma'am. I-pick upan po ulit kayo kung meron po ulit kayong ani. Maraming salamat po. Opo. Ito po yung katunayan na legit po yung NFA na nakakapagpasok po ng palay ang magsasaka sa NFA. Diretso lang. Meron po, diretso lang po kayo kasi maratutun nyo na po yung paliko po. Manyobrahan po. Okay po. Thank you. Marso 30, alas 5:45 ng hapon, nandito po tayo sa NFA Provincial Warehouse. Ayan. At atin po makakausap yung pong warehouse supervisor, si Ma'am Edna Balye. Magandang hapon, Ma'am. Magandang hapon po. Ma'am, pwede po ba malaman paano po ba yung proseso kapag ang palay na magsaka ay ipapasok na po dito sa ating bodega? Opo. Sa una po, pagdating po nung palay, sa truck pa lang po, tutusukan na po ng classifier. Kung okay po sa yung sample na makukuha, kaklasify po nung classifier. Ngayon po, i-MC, kunin yung purity. Pagpasok po sa NFA parameters, ipapatimbang na po ngayon yung palay. Opo. Kung ang ibebenta po ay sariwa, ano po yung parameters? Sige po. Sa sariwa po, ang kinukuha po natin na MC, 22 to 29.9 moisture content po. At sa presyong... Sa presyo po na 19 pesos po ngayong week na to. 19 pesos na. Nako, tuwang-tuwa nga po yung nakakarinig na 19 pesos na yung sariwa. So, ika-classify. Opo. Tapos, kasunod po nun, anong gagawin na po doon sa palay ng magsasaka? Opo. Pagpasado na nga po sa parameters ng NFA, papatimbang na po yung palay natin. Opo. Dito po kasi truck scale. May truck scale Opo, po rito. Pag na-truck scale na po, pag nakuha na po yung timbang, yung unang timbang, Opo. ibababa po yung palay. Opo. Ngayon, pag naibaba na po lahat yung palay na yon, titimbang po ulit yung truck para makuha po yung timbang ng palay mismo. Opo. So, ima-minus yung bigat ng truck. Opo. At yun na po ba yung
re-resibuhan, yung Opo, bigat na yun? opo, tapos ililes din po yung timbang niya sa akin. Opo. Meron po bang gagawin process pa? Halimbawa, may sinasabing may dryer o blower? Eh yun sir, pagka yung nakapasa po sa parameters ng NFA, i-dediretso na po namin sa dryer. Ito po yung dryer natin. Ayan, yung Dalawa full dryer. po. Opo. 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 Yeah. Makukuha ba agad yung cheque? Ayan, yan isang katanungan no? Eh, sa ngayon kasi sir, linggo po. Opo. Ngayon po, gagawin po namin yung dokumento na para sa amin, yung WSR po na tinatawag, Warehouse Stock Receipt. Ngayon po, andun na po yung timbang ng palay. Bukas po ng umaga, dadalhin po sa kahera. Sa kahera. Doon po chechekehan, gagawan po ng cheque. Opo. Doon po ba sa WSR, bukod sa timbang, yung presyo andun rin ba? Wala sir, yung timbang lang po. Pero Timbang ang lang. presyo po natin, yun nga 19. po computin dun sa 19. Sa 25% sir ang NC. Opo. So ito po, kung bukas araw ng Lunes, maaaring mai-process na po yung cheque. Opo. Yung pagpapalit po, di ba may maturity ba yun o paano ba? Sa pagpapalit po ng... Cheque. Basta't nakuha na. Opo, diretso po sa land bank. Tas Land makuha bank. po yung cheque. Pag nakuha niya na bukas, pwede nang ipalit sa land bank. Sa land bank. Ayan. Baka meron po kayong mensahe doon sa mga magsasaka na gustong magpasok ng kanilang anim palay. Kung hindi man ngayon, dahil yung iba nakatapos na sa susunod na anihan. Opo, patuloy po kaming namimili ng palay, sariwa at tuyo po. Na pag ganito pong season ng anihan. Yun po, hinihikayat po namin kayo na magbenta po sa amin. Opo. Salamat po. Thank you. Ma'am, eto na po. Thank you so much, ma'am. Maraming salamat po at na ano niyo po yung inilapit ko po sa inyo na aking bukirin. Opo. Sana po hindi lang po ito po yung simula ng transaksyon ko po dito. Sana po sa mga susunod pa po matanggap niyo pa rin po yung Opo, aking tumawag lang po kayo. Yes, ma'am. I-pick upan po ulit kayo kung meron po ulit kayong ani. Maraming salamat po. Opo. Ito po yung katunayan na legit po yung NFA na nakakapagpasok po ng palay ang magsasaka sa NFA. Dati po, nangangamba ako, may pangamba po ako nung bago po nakuha yung palay ko na baka daw po ito scam kasi ganun po yung mga narinig ko po sa iba't ibang tao po na bakit daw bukod tangi ako na nakapagpapasok po ng aking palay dito sa NFA. Ganun pa man, sa loob ko po bago po ako nakipag-transact sa kanila, alam ko po na legit yung pinasok ko po. Gawa ng aktual po akong nagsadya sa opisina nila para ilapit po yung aking ani. Ngayon po, napatunayan ko po na legit po. Wala pong duda. Nananawagan lang, pwede po bang manawagan ako, sir? Mananawagan lang po sana ako sa ating gobyerno, lalong-lalo na po sa Pangulo po, sa ating gobernador, sa pamahalaan, na sana po itong programa na ito ay palawigin po nila. Malaking tulong po ito sa aming magsasaka. Inihiling ko po na sana po yung mga truck po nila dagdagan para naman po mas marami pong magsasaka yung matulungan po nila. Lalo't ito lang po ang kinabubuhay naming magsasaka. Sa mga kapwa ko po magsasaka naman, wag po silang mahiya magtanong o lumapit sa opisina kung sila po ay aani. Bago po mag-ani sila, lumapit po sila at para ma-schedule po sila para matanggap din po ng NFA yung mga sinasaka po nila. Napakalaking tulong po nito sa aming magsasaka, sir. Dahil napakalaki ng diferensya sa presyo po kumpara sa mga buyer po sa lugar or ang mga ahente po. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako. Nagpapasalamat din po ako sa radyo nating Gimba dahil sa kanila po ako unang nag-inquire regarding po sa NFA. Kung saan po ang opisina nila at anong number po yung pwede kong tawagan, kontakin para po mailapit ko po yung aking saka. Ganun naman po, paglapit ko po sa opisina ng NFA Gimba, hindi naman po ako nabigo, sir, dahil mababait naman po yung staff ng NFA.
Yan lamang po. Thank you po.